Yun! Kumusta mga kapotpot? Welcome na naman! Tayo ngayon ay naka-folding bike. Testing muna tayo. Dito tayo mag-iikot sa Maynila. Testing natin itong Bickerton na folding bike. At nakakapanibago, grabe. Although hindi ko first time na nag-folding bike, dahil ang pinakaunang bisikleta ko talaga, pinakaunang bisikleta folding bike. Pero sandali ko lang ginamit yung dati, siguro mga 1 buwan lang, 2 buwan. Tapos nag-mountain bike na ako, road bike, gravel bike. Naisip ko kasi, pagka may folding bike tayo, pwede natin itong gamitan palagi na pinagbabawal na teknik. Tapos pagdating natin sa destinasyon, makakapag-ikot-ikot na tayo ron. Parang ngayon, gumamit ako na pinagbabawal na teknik papunta rito sa Maynila. Tapos dito tayo mag-ikot-ikot ngayon. Tanong, saan tayo pupunta? Punta tayo sa may direksyon ng MOA. Minsan kasi pag malalayong destinasyon, ang nangyayari, padjak lang tayo ng padjak padjak hanggang makarating sa malayong destinasyon. Tapos pagdating doon, wala nang oras para mag-explore. Kailangan nang umuwi. Pero simula ngayon, moving forward, ang mga susubukan natin, yun nga, paminsan-minsan, pag hindi tayo nag-long ride, dadalhin natin yung folding bike sa malayo na agad. Tapos pagdating doon, mag-explore tayo. Pwede tayo mga usap ng mga lokal, mga usap ng mga tao sa paligid, mag-explore ng mga kainan, lugar, at kung ano-ano pa. Nandito na tayo sa may Raha Sulaiman. Kabilang side nito, Manila Bay, ayun Mamaya dadaan tayo sa gilid ito pagbabalik. Saka yun din, isang reason din kung bakit gusto ko mag-folding bike. Kasi minsan nung may lakad ka, gumamit ka ng pinagbabawal na teknik. Halimbawa, example, pumuntang Tagaytay, nagdalang sasakyan, tapos wala ka namang gagawin doon, naghatid ka lang, o kaya may sinamahan ka. Minsan naisip ko, sana pala nagdala akong bisikleta. Kaya at least ito, folding bike, kaya pwede mong tiglupin, pwede mong ilagay sa likod, tanggalin. So yun nga, para mas mapadalas yung pasyal-pasyal natin. Para mas maganda yata, punta tayo sa kabilang side, sa tabing dagat. Makita natin yung dagat, mga barko. Kaya lang walang tawiran dito, bandarong konti. Sa Quirino siguro, Quirino Avenue. Dito, Quirino Avenue, tawid tayo. Tawid tayo Rojas Boulevard. Silip tayo dito sa Manila Bay. Sana ba dito yung sinasabi na reclamation? Uy, mukhang uulan Hindi natin masyado makita, pero sabi nila pagka nandito ka banda dyan, makikita mo na reclamation Medyo foggy ngayon Tingnan natin banda rin mamaya. Mukhang uulan yata. Wrong timing. Alis muna tayo rito. Pwesto tayo sa may madaling sisilungan. Mukhang mapupurnada yung short pasyal natin Parang pakiramdam ko umuulan doon sa di kalayuan. Ay, lakas ng hangin dito. Tapos pag tumingin ka sa malayo, malabo na. Sayang. Nasa gilid pa rin tayo Rojas Boulevard. Dire-diretso lang tayo rito.
Ang tutumbukin natin dyan yung CCP. Kakanan tayo ron, pupunta tayo mo Yun, CCP na tayo. Dito sa kaliwan, dyan yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayun no, dahil pera dyan. Yan ang CCP. Pagka weekends, maraming nagja-jogging dito paakyat dyan sa may entrada ng CCP. So may ahon lusong ka rin. Ito na tayo dumaan sa kabila. Sa may Aliw Theater ba to? Yung nasa gilid niya, Aliw Theater yan Tapos sa likod niyan yung Star City. Bukas na ba yung Star City? Alam ko dati nasunog yan Pag dumire-diretso tayo doon, papuntang Baclaran yan. Tapos sa likod naman natin, yan yung papuntang pier. Sarap ng padjak natin. Chillax na chillax. Etong CCP nung araw, ang daming rito, nagbibisikleta. Merong parentahan ng bisikleta dito, naalala ko nung elementary kami. Pagka dito napunta, pag dito pumarada yung bus, ang daming mga rentahan dito ng bisikleta, sidecar, single. Ngayon wala na Kung nakapunta na kayo sa Baguio, parang kagaya sa Baguio. Ganun dito dati, may parentahan ng bisikleta. Ayun Star City, Aliw Theater nga, tama. Kitang kita, walang daya. Si kuya bisikleta niya may nakakaratula na bike repair. Kuya, nakita ko meron kang bike repair. Saan ka madalas nakatambay? Dito ako rito sa loob ng PCC. Sa loob ng PCC? Minsan lumalabas ako sa hanggang Kalaw, babalik ng service road, balikan. Pag umaga naman, alas 8 dito sa Senate. Sa Senate? Oo, sa mga latag doon. Pag ordinaryong araw, alas 8 lang ako. Pero pag yung Sabado-Linggo, alas 10 kami ron. Ngayon, ordinaryong araw naman, sa umaga, nandun ako sa Senate, tapos nag-iikot na ako nyan dito. Pagdating ng mga alas 10, alas 11, diretso na ako ng Kalaw, balikan. Tapos ikot na ako rito. Ngayon, pag mga alas 4, alas 5, tumatambay na ako dito sa may Navy. Sa may tangke. May Navy. Sa Navy? Oo. Marami namang nagpapagawa sa'yo, kuya. Matumal na ngayon. Matumal na? Hindi katulad ng dati, malakas. Ngayon matumal kasi karamihan ngayon mga lalong magpapasko na. Tulad na lang kanina, dumating ako ron mga alas 8. Hindi, alas 7. Pero may mga nakalatag na. Sila, matumal din yung benta sa kanila, pero yung sa amin sa paggawa, Niska, walang nagpagawa. Wala? Oo. Kasi gawa mula nung matapos yung bagyo Kaya yung mga nagbabike, ngayon ang hindi nagbabike. Pero anong mga kaya mong gawin, kuya, lahat? Kaya ko lahat gawin yun. Sa araw. Pero pag sa mga parts ng mga ng mga hydraulic, yan mga ganyan, hindi ako gumagawa muna yan ng mga hydraulic. Puro mechanical? Mechanical at saka pero sa hydraulic minsan gumagawa rin ako sa hydraulic pag meron kang tinatawag na mineral oil. Oo. Pero pag wala kang mineral oil, hindi pwede gawin yung hydraulic. Pag magbi-bleed nung saka yung pag-repack ng mga yan, nag-repack ako ng mga hub saka ng bottom bracket. Mga bottom bracket. Oo. Yan. Saka sa headset. Nag-repack ako niyan. May pauna ko mga langis saka grasa. May mga tools din ako. Yung align? Yung pag-align, nag-align din ako dati nung may pwesto kami. Ngayon, wala na akong alignment. Kaya din ako makapag-align. Saan ka ba dati nakapwesto kaya? Dati kaya may dito sa Bewok, sa STR. Yung unang lockdown, kami pala yung unang dalatag doon. Tapos nung medyo lumuwag na, marami na ngayon ng dalatag. Andun pa rin kami sa Bewok, sa may CR. Doon namin nilalagay yung mga panindaran. Ngayon, nung nagkahigpitan na nga sa Bewok, napalipat kami doon sa service road, tapat ng Bewok. Oo. Doon sa may bagong building na tayo dyan, Admiral Building.
Doon kami nakapwesto sa tapat nun. Ang pwesto namin, ginagawa namin, van. Van? Oo, van. May mga kasama ka? Wala, yun lang nangyari tsaka ako. Ako lang yung mekaniko niya raw. Tsaka kumunti ba ang siklista ngayon? Sa tingin ko, hindi naman kumunti eh. Dumami pa nga eh. Dumami pa? Oo. Kaya lang konti nagpapagawa talaga. Oo, madam. Lalo nung papasko. Ano na natin. Ano lang, service lang. Sa MOA, pumupwesto ka rin sa MOA, kuya? Hindi mo naman pumupwesto ron. Ano lang, may ikot lang ako pag umaga. Di ba may mga karera ron? Oo. Yun, nanonood na ako ron ng karera. Tapos, alis na ako. Hindi ka pumupwesto? Hindi ka... Hindi na pumupwesto ron. Marami ba kayong ganyan na nag-iikot ng bike repair? Ako lang ang nag-iikot. Ikaw lang? Pero yung iba nang pumupwesto na sila sa Senate tuwing umaga. Kamusta naman ang kitaan dyan, kuya? Para sa awa ng Diyos, kahit paano nakakaraos din. Kahit at sa akin lang naman, makagawa lang ako ng isang beses, so okay lang, pangkain ka na. Kaya lang magkano, halimbawa tono, magkano ba tono sa'yo? Yung patono naman ganyan, 50 lang yan. Ano pinakamahal na gawa mo? Ang pinakamahal na gagawin mo pag-align. Align? Kaya lang, wala ka pang align ha? Paano yun? Yun nga inaano ko yung kasi meron akong dalawang bike, ibenta ko yung isa. Tatlo yan eh. Itong gamit ko, road bike tsaka yung folding bag. Folding. Sa akin yung folding. Nakaralaling ko. Tapos may dalawang patali pa ako ron. Ngayon, inaano ko kasi gusto ko mabili lang para makakabili ako ng pang-align. Kasi ang alamin, importante rin yun. Marami nagpapaling sa akin kasi yung dati mga ina-align ko, ako hinahanap. Ngayon, pag nakita nila ako, sabi ko sa kanila, hindi pa maaling kasi wala pa akong wala pang align. Ang mahal kasi ng alignment, magkano sa Lamib. Yung bakal na ano? Ano ba lang pangalan mo, kuya? Jerry. Jerry. Taga saan ka, kuya? Taga Las Piñas ako. Las Piñas ka? Oo, pero dito ako nagtitigil sa Navy. Kasi meron akong isang kilala siya sa Navy. May bike siya. Oo. Hindi lang siya, may mga kasama siya. Minsan sa akin pinapagawa. Pero yung isang taga Navy, regular na akong gumagawa rin sa pinapagawa niya sa akin yung bike niya mga road. Minsan pag nagbabay kami ng umaga, kasama niya ako. Pinapagamit siya sa akin yung isang bike. Saan ang tuloy mo yan ngayon, kuya? Nag-iikot lang muna ako ngayon. Kasi hapon na eh. Kasi kaninang umaga, naplatan ako. Natapos na ako pag-vulcanize, oras na, ngayon lang, hapon na, alas 3. Parang malambot pang gulong mo malambot pa nga siya, ayan, ganyan. Binabombahan ko na lang. Wala ka pang pantapan? Naubos na yung pang-volcate ko, maghapon nga ako ron. Sa pang-volcate, naubos na yung pang-volcate ko, kaya ginawa ko ng paraan. Yung huli tinapal ko, ay kumapit talaga. Kasi basa yung interior sa loob. Pag malabas ang hangin kasama tubig, kaya bumibitaw. Ang ginawa ko, tinalian ko na lang muna ng interior para nagamit ko. Pero matagal na mawala ng hangin pag nasa sasakyan mo. Pero pag ayang, wala na siya. Ngayon ang habol ko kasi may kagawa lang kasi sa ngayon. Kasi maghapon ako rin sa pagbubul kayo sa may tindahan, nagkapilang ko rin ng umaga. Yung pagbalik ko, nakita ko malambot na. Naubos na rin yung interior ko na pa-reserva na na may mga tapal. Wala rin, hindi lumubra. Kaya ito, ginawa ko na lang ng paraan para magamit. Ano yung mga dala mo ngayon, kuya? Lahat ng gamit mo yan, yung nakalagay dyan? Ano lang yung dala ko dyan? Drop bar, saka yung RV, saka yung sprocket, spoke, saka yung interior, yung gulong na 700. Pero yung ibang pesa, hindi ko muna dala kasi mabigat eh. Pag yung mga kailangan lang, may nangangailangan. Tapos nilalatag mo yung mga gamit mo? Pag ano? Hindi naman ako naglalatag lang, mga 3 piraso lang. Pagka gumagawa ko, nilalatag ko yung mga gamit. Pero may mga suki ka rin dito sa ano? Meron din. Minsan yung mga dating suki ko sa Bebo, nakita ko nila sa Navy. Dati galatag ako sa Navy. Galatag ako sa Navy. Nakita nila ako ron. Doon nagpapagawa sila sa akin. Kaso ngayon, kung saan lang nila ako matiyempuan, kasi hindi na makapaglatag ko sa Navy, nahihiyarin ako. Sa pag-empasyon, maraming tao. Mga kapot-pot natin dyan, baka madaanan nyo si Kuya Jerry dito sa PICC,
sa MOA, CCP. Tapos kung wala sa tono yung mga bisikleta nyo, may kailangan kayo paayos, paayos nyo lang kay kuya. Mga ganito. Makakapagod yan. Lalo pag... Nakigulong man ako. Ayan, dito tayo sa tapat ng PICC, Philippine International Convention Center. Nalampasan na natin si Kuya Jerry. Nakilala natin na isang siklistang mekaniko na moving. Yan mga kapotpot, kung madaanan nyo si Kuya Jerry dito sa PICC or sa MOA or sa May Navy, dito raw siya nag-ikot-ikot. So kung may halimbawa may kumakalog sa ulo nyo, pagawa nyo kay Kuya Jerry. Coconut Palace. Ito dati, itong Coconut Palace na napasok ko to dati elementary. Nag field trip kami dyan. Eh ano ngayon? Ito na tayo sa Amazing Show. Ano ba tong Amazing Show na to? Yan ang hindi ko nakita. Hindi ko nakita sa loob. Hindi ko alam kung ano meron dyan. Baka meron kayong alam dyan mga kapotpot kung ano man yan. Pa-comment naman sa baba. Dumidilim na. Anong oras na ba? Ayun na, dito na tayo malapit sa Senate. Dito rin daw tumatambay si Kuya Jerry madalas, sabi niya. So kung makita nyo siya rito, pwede rin paggawa kayo sa kaya dito o kaya dun sa may PICC. Sarap ng badyak natin sa folding bike na to. Relax na relax lang. Wala tayong kailangang habulin. Kasi super relax lang. Naalala ko dati nung first bike ko, yun nga yung folding bike, unang bisikleta ko. Sinubukan ko mula Novaliches hanggang BGC. Grabe, ang tagal ko bago maka-uwi. Sobrang layo. Ayun, nakita ko na yung MOA complex. May mga building na yun, no? Etong tuloy na to bago mag-MOA, magandang tambayan to eh. Actually, marami tumatambay dito. Sightseeing, lalo pagkagabi. Itong mga kapotpot, kung di pa kayo nakakapunta rito ng weekend ng umaga, sinasarado to. Itong area na to, banda ron, no? Tapos puro mga siklista rito. Actually tuwing weekdays na rin yata, di ko lang alam ha. Pero naging exclusive for bisikleta itong part na to ng MOA. Lakas ng hangin, uulan nga to. Kitang kita yun. Ewan ko lang, sana hindi. MOA complex na mismo tayo. Yung area na yan, yung malaking area ng concert grounds yan. Diyan dati ginawa yung concert ng Eraserheads. Tapos ito naman, ito yung seaside terminal. Diyan yung mga barko na papuntang Bataan.
Tapos 7-Eleven, dyan ang tambayan ng mga siklista. Meron konting nandun nakatambay, pero konti lang. Pero pag Sunday, napupuno yan. Etong area na to kung saan tayo nagbabike, dito mismo, dyan sa side na yan, no? Dyan yung mga nagpe-peloton tuwing Sunday at Saturday. Tapos dun sa may kanan na yun, may SeaWorld dun. Actually punta nga tayo mamaya na. Kita natin yung mga barko dun. Ayun yung reclamation na ginagawa. Ayun pala, parang nalungkot ako parang hindi masyado maganda. Ayun dati pag pumunta ka rito, tunga mo siya, puro dagat na yan Ayun kita na rito yung buhangin na ginagawa na yun tinatambak. Kitang kita, walang daya, reclamation. Hindi lang pala dun, pati pag tumingin ka ron, banda ron sa malayo na yun, meron na rin. Medyo tahimik yung MOA ngayon Seaside. Parang ulan kasi, pero konti na siklista ngayon. Tignan mo, pagka weekend ako, punong-puno to ng tao, hindi na siklista. Pati mga namamasyal, mga lovers, mga nagde-date dito sa paligid. Tapos mga siklista tumatambay dito. So yun nga, kita na natin dito yung reclamation. Uy, teka, baka magkalimutan, promote natin tong Bickerton na to. Baka naghahanap kayo ng folding bike din meron tayong mga Bickerton sa Sarapag Bike Shop number 44, Mindanao Avenue, Barangay ng Sora, Quezon City. Sa tayo, wala na. Silong muna tayo dito, parang may kapihan ba to? Kakainan yata. Sa may 7-Eleven na tayo, Mandaron.
sa 7-Eleven. Makapagmerienda palipas ng ulan. Etong 7-Eleven na to mga kaputput, memorable sa akin to dahil dito parang dito nagsimula ang Team Apple. Hindi nyo alam Team Apple, yung grupo namin mga kaputput ha. Dito kami first nag-meet up nung kaya nabuo yung Team Apple, nag-Manila to Bicol kami. Lang to, stock ko lang to dun sa ano. Jeffrey, come here. Flavor ko sir. Yes sir. French vanilla. Fresh vanilla. Yun, buti dito tumuloy yung ulan. At nakapadyak-padyak pa tayo dito sa MOA. Kala ko kanina tuloy-tuloy na kaya sumilong muna tayo eh. Merienda muna. Ikot lang tayo rito sa may MOA, diretso tayo ron. Yung iniikutan ng peloton dito. Tapos exit na tayo. Yun, punta tayo dito sa gilid. Tignan lang natin mga nagbabalibol. Tapos lakad ulit tayo sa gilid ng dagat. Napurnada yung pasyal natin kanina eh. Kaya eto, may nag-beach volleyball dito. Doon tayo galing kanina sa kabilang dulo na yun, no? Ang laki, ang dami nilang nire-reclaim hanggang dito. Sarap tumambay dito pagka ganong konti ang tao. Peaceful eh. Kapag weekend nako, hindi ka makakapaglakad ng ganito rito. Ang daming makakasalubong. Tapos ito, ang dami nakaupo dito sa seawall na to. As in, dire-diretso yan, punong-puno yan. Pagka ganito mga panahon, oras to para ito ang tamang panahon dito sa seaside para makapag muni-muni. Kagaya ni kuya sa gilid muni-muni, solo-solo. Pero pagka weekend dito, puro mga lovebirds ang mo rito, makakasalubong. Yun, bumalik na tayo dito sa parking. Pwesto na tayo papunta ron at palabas na tayo ng MOA.
Parang konti lang tao ay sumuha, no? Thursday. Thursday ngayon, konti nakikita natin tao. Tsaka medyo makulimlim kasi. Kaya baka tinatamad lumabas yung mga tao. Oh, may ginagawa pa pala sa part na yun ng MOA, oh. Ayun, mukhang tinataasan pa. Oh, konti ng tao. Ah, may bagong portion dun sa taas, may bagong area. Ayun, oh, sa pinakatuktok. Dati wala yan eh. Meron ng parang sky garden ngayon. Ayun, makapunta nga dyan minsan sa taas na yan. Overlooking ng Manila Bay. Ayos ah. Ayun, oh, may bago nga, may garden sa taas na. Galing, nice, nice, nice. Kailangan makapasyal dyan minsan, makita natin yung tsura sa taas. Yun, dito na tayo sa kabilang side, papuntang MOA Arena. Inaboy tayo ng ulan. Hindi pa naman ganun kalakas, pero nag-jacket na tayo. At nakabumuhos pa ng matindi. Relax, relax lang. Ito, likod ng Conrad yan. Tapos National University, Microtel. Banda rin sa unahan yung IKEA. IKEA, kung di ako nagkakamali, ito yata ang pinakamalaki sa Asia. Tama ba? Yan, tapos SMX, ayun. Tabi-tabi lang yan, SMX Convention Center, IKEA. Tapos simbahan, tapos tapat niya IKEA. Yun, ikot lang tayo dito sa may MOA Globe. Tapos babalik din tayo ng Ross Boulevard, pabalik na Ermita. Kasi doon tayo nagsimula mag-bike eh. Tapos na. Nasa harap na part naman tayo ngayon ng MOA.
Ayun yung MOA globe, yan ang design niya ngayon dahil sa FIBA. Kaya yung globe ng MOA ay ginawang bola na sinut sa ring. EDSA to, yung mahaba na yan. Tapos sa kabila. Hop, ingat-ingat. Yun, nakabalik na tayo sa tapat ng Philippine Senate. Tapos wala na, balik na tayo Rojas Boulevard. Sayang, wala tayong naikutang iba eh. Kanina dapat iniisip ko mag-iikot ako sa Intramuros, tapos sa Binondo, pero gawin pala natin isa-isa na lang. Isang ride yung Intramuros, tapos isang ride yung Binondo. Lalo sa Binondo maraming kainan dun eh. Maganda mag-ikot-ikot tayo dun gamit yung folding bike. Tapos mag food trip. Tapos kung saan pa mga kapot-pot, kung saan nyo may suggest na pupuntahan natin. Sa ngayon ito lang muna, kasi break-in lang itong bigger than folding bike eh. Pero hopefully marami pa tayong marating dito gamit ang pinagbabawal na technique. Tapos sundot ng Biggerton. Uy, last stop pala natin dito. Puntahan nga natin dito sa side na to. Dati may vlog ako rito during pandemic sa may Lollipop. Ayan, ang diretso na yan, no? Nagpalipad ako ng drone dyan eh. May nag-comment na parang tinatakpan na raw yata yun. So part na reclamation, tignan nga natin. Sayang naman, ang ganda ng part na yun. Dito sa likod ng Focus Theater. Focus Theater yung nasa kanan na yan eh. Dito tayo. Yung Lollipop kung tawagin. Ano nga bang ano yan? Basta tambayan dito ng mga siklista eh. Ayun, dami nga nakatambay oh. May mga nakikita akong bike na nakaparada.
nandito eh. Master, shoutout kayo. Shoutout po sa hospital, sa San Juan de Dios Hospital, sa Amazing Dirt Jumpers. Ayos. Share kayo sir ha. Oo nga eh. Nagawa kayo ng Pasay. Nagawa kayo ng Pasay. Ikot-ikot lang. Solo ride? Oo. Pahangin konti. Okay ba sir? Di ba? Pauwi na rin ako sa Mawa ko tumambay eh. Okay. Silip lang ako rito. Sa ano. Master, salamat ha. Ayun, sarado na rito. Alis na tayo. Master, ano na ako? Kaway kayo sa vlog. Anong grupo nyo, Master? Grupo daw. Anong grupo nyo? Likod. Dare Jump or Die. Lagi kayo rito? Opo, tambayan. Minsan po sa Amazing. Ah, May rampahan din. okay. Linggo punta kayo sa Linggo? Ando kayo? Sige, minsan pagkano. Sige. Salamat ha, ingat. subscribe ko kayo. Thank you. Sige, salamat. Oo. Yung mga kapot-pot pala yung mga siklista ron. Nung dating pumunta ako sa area na yun, ang ganda ron. Ang katabing-katabi nun, dagat na. Sure, palipad ako ng drone dyan dati. Ang sarap tumambay dyan. Malakas na hangin, nasa tabi ka ng dagat. Pero kanina nakita ko sa malayo, bawal lumapit eh. Pero nakita ko tinatambakan na. Laki na ng area na may tambak. Inabot na tayo ng rush hour. Pabalik ng Ross Boulevard. Kita nyo, medyo traffic na. Pero malapit na lang naman yung pinagparkingan natin dito. Sa may Ermita lang yun, tapat ng UP Manila. So hindi na masyado malayo. Oy, nga pala, shoutout nga pala nung nakaraan, nag-post ako sa Facebook yung mga nakasuot ng sarap magbike merchandise. Shoutout kay Namor, shoutout sa Laneta family, at pangatlo shoutout Manila Tenorio Eric. Right, nabuta tayo ng dilim. Kailangan magkabit muna tayo ng ilaw. Sa mga nagtatanong ng ilaw na gamit ko, mga kapotpot, cat eye. Cat eye pareho, harap likod. Available yan sa sarap mag-bike shop. Kabit natin. At mahirap kapag walang ilaw, mga kapotpot, alam nyo naman. Ang kalsada sa Maynila, yung iba butas-butas. Maliit ang gulong natin. Pagka natsambahan, baka lumusot tayo. Napansin ko pala binura na yung bike lane dito. Dati may guhit dito eh. Hindi ko alam kung binura o nung i-repair yung kalsada natanggal. Saan kaya ang magandang i-ride itong folding natin? Nakaraan iniisip ko Tagaytay eh. Pero hindi akit ng Tagaytay. Doon na ako sa taas ng Tagaytay magsisimula. Tapos ikot-ikot tayo ron. O kaya sa Clark.
Kasi yung mga Clark natin, hindi naman natin napupuntahan yung mga sulok-sulok dun eh. Saan kaya? Comment kayo mga kapot-pot ha, para maipasyal natin ang ating folding. Pero malamang nga siguro Binondo next time para makapag-food trip tayo doon. O kaya BGC, o kaya Libis. Mga simple-simple lang muna. Ay, isa pa palang binabala ko, ano? LU. Punta doon sa LU. Tapos mag-bike doon, paikot-ikot lang. Sa mga beach doon, coffee shop. Pasyal-pasyal doon. Suggest kayo mga kapot-pot ha, mga pwede natin pasyalan. Aha, maganda pala yung tsura ng Rahaso lang ng paggabi ah. Ayun may fountain no. Tsaka marami pa rin pala tayong papasyalan dito sa Maynila. Kasi kadalasan dati pag namamasyal tayo sa Maynila, puro daan-daan lang eh. Hindi talaga tayo tumatambay ng matagal. Hindi natin i-explore yung lugar. Siguro this time, dahil naka-folding na lang tayo tsaka rekta na, baka magawa na natin yung mga ganun. So dito na tatapusin ang vlog natin mga kapot-pot. Huwag kakalimutan mo na kasabihan mga sila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Swertihin. Hindi mag-skip ng ads. Mas lalong suswertihin. Salamat.